Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan, ako po si Just Vlog. Ang daming naging kaganapan po mula kagabi hanggang ngayong umaga mga kababayan tungkol po sa mga good Marines. Bakit natin sinabing good Marines? Kasi meron pong mga bad Marines mga kababayan. Sila po itong apat na nasilaw sa salapi mga kababayan kaya po sila ay bumaliktad. At yun nga mga kababayan, eto ngayon, etong mga nalalabi na mga Marines na good Marines ay ikinulong po kagabi dahil sa hindi po nila natapos yung pagproseso po ng kanilang bail para makapagpiyansa po sana sila. Ay isipin nyo, 8:30 ng umaga. Hanggang umabot na po ng hapon, hanggang sa dumating na po yung punto na si Attorney Baligod ay nag-post na po, humihingi ng saklolo na samahan ang mga good Marines para nang sa ganun ay maisiguro ang kanilang kalagayan dahil sa nararamdaman na po ni Attorney Baligod na sila po ay ikukulong mga kababayan dahil nga po sa hindi po naproseso ng maaga ang kanilang piyansa mga kababayan. Hindi po talaga inasikaso at sinadya po talaga na hindi asikasuhin sa lalong madaling panahon para makulong po itong mga ito. Pero sa ngayon mga kababayan ay nakalabas na po itong mga good Marines. Nakapagpiyansa na po mga kababayan, akala natin sa Lunes pa pero napagbigyan naman po sila at ngayon po ay nakalaya na po itong mga good Marines mga kababayan. Pero hindi naman po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, itong tungkol sa flood control pa rin mga kababayan. Ano ba yung tungkol sa flood control na yan, Kajas? Ito po kasing si Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo at saka si Senator Win Gatchalian, yung Senate President, ay nakipagpulong kay Ombudsman Boying Rimulya at pinag-usapan ang tungkol po dyan sa investigasyon sa flood control mga kababayan. At alam nyo ba kung ano na pag-usapan nila? Eto pakinggan at panoorin nating mabuti ang bidyong ito mula po sa programang Saganang Mamamayan. Alam mo ba kung sino may sabi na hindi na sila mag-iimbestiga ng flood control? Sino? Sino yan mga yan? Si Senador Erwin Tulfo. Ba teka, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon ng Senado. Kaya nga. Kasi kaninang umaga, sila ay pumunta sa ombudsman. Kaya pala may mga pictures ngayon sa social media. Alam mo kung sinong kasama niya? Sino? Si Senate President Win Gatchalian. Ba, okay? Oo. At nagkaroon sila ng closed door meeting. Ayan, no? Sarado yung door? pintuan yun eh. Sarado talaga. Closed door meeting. Saan opisina ito? Para sa Saan Senator. ombudsman yan? Sa ombudsman ba ito? Oo, opisina ni Ombudsman May ganyan Crispin pala Rebulla. opisina ngayon ng... Akala mo'y napakalaking bahay yung opisina ni Ombudsman. Iba talaga pagka ikaw ay ombudsman at lalo na't ikaw ay mabuti naman na tagapaglingkod ng Pangulo, talaga namang magkakaroon ka ng magandang opisina mga kababayan. Ombudsman. Magandang maganda. Dati nung nagko-cover tayo ng ombudsman, Maliit parang lang, maliit. liliit lang. Tsaka, Oo. meron palang ganyan ngayon, no? Maayos na. Oo, maliit lang daw dati nung sila nagko-cover, sila Kuya Jen tsaka Kuya Nelson at pumupunta sila dyan sa opisina ng ombudsman, masikip lang daw yan at maliit. Pero tinan nyo naman ngayon, mansyon ang datingan mga kababayan. Ang sabi po ni pagkatapos ng meeting, dahil lumabas sila. Oo. In-interview sila ng mga reporter. Oo. Ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Okay. ni-request daw ni Ombudsman na sila na lang ang mag-imbestiga ng flood control. Mga kababayan, tinan nyo po ang nag-request kung sino ang mag-iimbestiga ng flood control ay ang ombudsman. Mga kababayan
inuulit namin, ang nag-request na mag-iimbestiga na lang ng flood control ay walang iba kundi ang ombudsman. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Kapag ang ombudsman ang nag-imbestiga sa flood control, hindi natin makikita. Hindi na natin mapapanood sapagkat puro closed door yan ang mangyayari, mga kababayan. Tuloy natin. Ombudsman na ang papasok, hindi na si Blue Ribbon. Ombudsman na. Kaya ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Oo. dahil doon, ipinaubayan na namin. Dahil may iimbestigahan kaming iba. Kaya daw ipinaubayan na nila sa ombudsman ang investigasyon sa flood control, mga kababayan, dahil meron daw silang ibang iimbestigahan. Ano kaya itong ibang iimbestigahan nila, mga kababayan? Tuloy natin. Oho. Naniniwala So ka hindi na. naman totally palang ipahihinto na, kundi ako naman, baka may plano din si Tanod Bayan, Boying Rimulya. Ang pagkakaiba dyan sa ombudsman, hindi mo Oo. na mapapanood. Ayun, yun yung sinasabi natin. Ang pagkakaiba kapag ka ang ombudsman na ang nag-imbestiga sa flood control, mga kababayan, hindi katulad dati sa Blue Ribbon na nakatunghay, nanonood at sumusubaybay ang ating mga kababayan. Alam nila kung ano nangyayari. Pero ngayon, kapag si Ombudsman Rimulya na ang nag-imbestiga, mga kababayan, wala tayong kamalay-malay. Hindi na natin alam kung ano pa ang ginagawa, sino-sino yung mga kinakausap, ano nangyari. Dahil hindi na natin, hindi po ipupubliko yan, isa sa publiko, mga kababayan. Yun ang mahirap dyan, mga kababayan. Nga pala. Hindi mo na masusubaybayan. Hindi Yun lang, talaga. oo. Hindi mo na malalaman kung ano pinag-uusapan Ayun, ang sinasabi behind natin. closed door. Di ba? Ba't gagawin na bang closed door ng... Baka naman kasi... Kasi Jen, Oo. alam mo ba kung ba't ko nalaman closed door yung gagawin investigasyon? Bakit Oo. daw? Kasi aircon ang mga kwarto dyan. Sa ombudsman? Oo. Pag binuksan mo yung pinto, Lalabas ang lamig. lalabas ang lamig. Sayang kuryente. Oo nga naman. Hindi, alam mo naman si ombudsman ngayon, lagi nakaharap din sa media yan eh. At saka ay gusto din yan, ano din yan eh. Media conscious din yan. Yun nga pagkakaiba. Kasi pag Senado, Senate Blue Ribbon, may tinatanong, may testigo, malalaman mo kung nagsasabi ng totoo o nagtatanong ng hindi tama yung nag-iimbestiga. Tama eh. Tama si Kuya Nelson, mga kababayan. Kapag ka sa Senado po kasi, sa Blue Ribbon, makikita mo eh. Mapapanood mo, malalaman mo. Kahit ikaw nanonood ka lang, alam mo kung nagsasabi ng totoo yung iniimbestigan o hindi eh. Pero dito, kapag sa ombudsman, isinagawa ang investigasyon, malalaman ba natin yan, mga kababayan? Alaus na, wala na. Tapos na, mga kababayan. Kaya, eto mga kababayan, kung naaalala nyo, yung sinabi ni Senator Marcoleta noon, na kapag hindi na sila ang humawak ng Blue Ribbon, ibig sabihin yung grupo niya, yung minority block ngayon, mga kababayan, darating ang panahon, sabi niya, ay hindi na magkakaroon ng investigasyon ang Blue Ribbon tungkol dyan sa flood control scandal na yan, mga kababayan. At yan nga po ay nangyayari na po ngayon. Kaya tama si Senator Marcoleta sa kanyang vision, sa kanyang pananaw, sa kanyang nakikita sa hinaharap. Yun eh, nakita niya na yun eh. Naramdaman na niya yun. Kaya niya sinabi yun. At yun nga po ang nangyayari na po sa pagkakataong ito. Anong katunayang nangyayari na? Ipinaubaya na nga po eh. Sa ombudsman ang investigasyon sa flood control, mga kababayan. At meron daw silang ibang iimbestigahan. Hindi natin alam kung ano yan, mga kababayan. Tuloy pa natin. Sige ng Kung iba. Blue Ribbon O ang kaya kung mag-iimbestiga. sila nililist niya sa iba. Ganon. Yun ang maganda doon. Kasi kasama yung tao. Kasama Nakikita talaga. ng tao. So ngayon, ombudsman, Wala na yan. Tahimik na. Hindi na natin alam. Wala na. Paano po ba malalaman? Closed door nga yan. Lahat ng pag-uusapan yan, wala na tayong alam, mga kababayan.
Kung may kakasuhan pa o meron pa bang iniimbestigahan, di ba? Baka malay mo na kasi mukhang desidido si Ombudsman Boying Remulla. Kita mo, parang nangingitim sa galit eh. Pakinggan muna natin. Sige, pakinggan natin. Senador. Nangingitim talaga sa galit Erwin. Sige, sige. Si Kuya Jen pag tumira, talaga naman nangingitim sa galit mga kababayan Si Boying, tato naman, parehas naman kami ni Ombudsman Boying Remulla. Parehas kaming maitim, mga kababayan. Hindi naman namin... Napag-usapan namin ni Ombudsman na everything that has to do with flood control sila na maghahawa kasi ang dami na rin ongoing tumatakbo na yung mga na-submit na ICI sa Ayan kanila. mga kababayan napag-usapan daw nila ni Ombudsman na sila na ang bahala dahil sa meron ng mga ongoing na isinasagawa silang investigasyon at ayaw naman nila daw na baka mapurnada pa ito, mga kababayan. Yung mga contractors, other government officials, makasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, mapurnada pa. Kaya, yung sinasabi natin. So, what he was saying, kami nang bahala, maybe we can start looking for other mga cases pag may mga dinila sa amin sa Senate. Alam nyo, mga kababayan, bakit ipinaubaya nitong si Erwin Tulfo ang Blue Ribbon, yung pag-iimbestiga pala sa Ombudsman, sa halip na ang Blue Ribbon ay Ombudsman na ang mag-iimbestiga sa flood control? Kasi mga kababayan, alam naman nating lahat na si Erwin Tulfo, mga kababayan, ay isa sa binanggit nitong mga good Marines, yung mga nalalabi na tumanggap ng maleta, mga kababayan. Kaya tama lang na hindi siya talaga ang mag-iimbestiga. Pero bakit ang Ombudsman? Bakit hindi sa Blue Ribbon pero hindi siya dapat ang mag-imbestiga? Dahil hindi pwedeng ang inaakusuhan ang siyang mag-iimbestiga. Paano pa natin malalaman ang mga mangyayari, ang mga kaganapan sa investigasyon, sa flood control, kung ito ay kanilang ililihim, hindi ipapakita sa publiko, mga kababayan? Ibig nyo bang sabihin, yung investigasyon, yung bang investigasyon na isasagawa ng Ombudsman, isasapubliko kaya nila yan? Ipapakita nila kaya sa publika yan? Ilalive kaya nila yan katulad ng ginagawa ng Senado? Siguradong hindi mangyayari yan, mga kababayan, sapagkat alam naman natin ang mga ginagawang investigasyon sa Ombudsman ay wala pong nalalaman dyan ang publiko. Ang malalaman na lang natin pag may kinasuhan na sa Sandigan Bayan, ang malalaman na lang natin pagka inaresto na yung kanilang kinasuhan, ganyan po yan. So could you turn over mga documents kung ganun? Kasi yung BRC right now, bulk of it, at least yung recent, puro flood control yan. Yes, initially nagbigay na ng docs yung BRC dito sa Blue Ribbon, sa Ombudsman. Kaya nga, yung gumulong na yung kaso ni former speaker. Yan, nabanggit yung kahit tungkol sa former speaker, si dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan gumulong na daw, mga kababayan. Kailan pa binanggit ng Pangulo na siya ay kakasuhan at malapit na noong SONA, mga kababayan At bago pa mag-SONA, binanggit na rin ni Ombudsman na kakasuhan si Martin Romualdez. Pero ngayon, mga kababayan, anong petsa na ngayon? Meron na po bang kaso na inihain laban kay Martin Romualdez? Mga kababayan, wala pa. Sige, mga statements mula sa Blue Ribbon hearing. So yung documents BRC, bibigay niyo na lahat? Well, we'll just have to turn it over. But we'll have to, we'll have to meet with the entire membership para pag-usapan namin. Alam nyo, nagkakatotoo lang yung sinasabi ni Erwin Tulfo nitong mga nakakaraan. Kaya pala sinasabi niya
na move on na tayo, hindi na natin dapat pag-usapan pa ang flood control kasi ito na pala ang plano nila noon pa na ipasa sa ombudsman ang investigasyon sa flood control, mga kababayan. Samantalang ang nag-umpisa ng investigasyon na yan ay ang Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Sa pangunguna noon ni Senator Marcoleta na inagaw nila ng pilit para nang sa ganon hindi matukoy kung sino po ang pinakautak at mastermind sa flood control na yan. Yan po ang kanilang iniiwasan, pinagtatakpan para hindi po maibunyag at maibulgar kung sino po ang utak at mastermind sa flood control na yan, mga kababayan. Yan ang dahilan kung bakit iniiwasan po nila yan. Both the majority and minority members of the Blue Ribbon. Ayun. Yun. Nako, hindi restitution agad yan. Yun. Singilan ka agad. Restitution agad yan. Oh, alam naman natin kasi kapag si ombudsman ang nag-imbestiga, siguradong restitution talaga kagad yan. Manghihingi kagad niya ng magsaoli kayo ng pera. Ang hindi natin alam, mga kababayan, kung saan nandoon. Saan dinala yung mga isinoleng pera, mga kababayan. Ay, ang akin lang pangamba, Mukhang yun. na definite na yung sagot ni Senador Erwin Tulfo. Wala na. Di ba? May Ang tulbak pangako nga lang, hindi na natin malalaman, di ba? Maghihintay na lang tayo kung sinong papailan ng kaso. Di ba? File na ng kaso sa ombud sa Sandigan Bayan. Kasi sa tingin ko, madami pang dapat natanungin eh. Oo Di nga. ba? Tama. Oo, doon pa lang sa mga binulgar na mga pangalan, doon lang sa mga construction, yung mga kumpanya, Yan, oo. yung 15. Yan. 2 lang ang nakasuhan eh. Tama eh. Dadalawa lang ang nakasuhan, mga kababayan. Pagkatapos itong mga binabanggit ng mga witness katulad ni Bersamin, ni Amina Pangandaman, ni sino pa yung mga binanggit na matataas na opisyal, hindi ipinatawag, hindi pa nakakausap yan, mga kababayan. Pagkatapos ay ipapasa sa ombudsman, tila ano ito, lalong walang mangyayari dyan, mga kababayan. Sa pananaw ko lang po yan, ha. Di ba? Ipatawag din yung si pangalan si Kirante. Yan, Kirante. maraming matutuklasan yan. Yun nga. Tapos ipatawag na yung legacy. Ako, ang dami niya matutuklasan doon. Ang problema, paano gagawin nila, di ba? Oo, para kasing, pagka kasi sa Senado, parang katulong mo ang publiko. Totoo. Ibig sabihin, nire-represent ng mga mamamayan. Tama. Yung mga senador, di ba? Oo nga. Tsaka pasensya na doon sa noong nag-iimbestiga ito at dating DOJ Secretary Ayun pa. si ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya. Oo. Meron siyang mukhang meron na siyang konklusyon, di ba? konklusyon tsaka Oo, meron na siyang konklusyon. Hindi pa tapos ang investigasyon, mga kababayan. Meron na siya kaagad konklusyon. Anong klaseng investigasyon yan? Baka ganyan ang mangyayari dyan. Kapag iniimbestiga na itong mga sangkot sa flood control, baka hindi pa nagsisimula ang investigasyon, mga kababayan, magkakaroon na kaagad siya ng konklusyon at sasabihin din ang katulad ng sinabi ni Senator Ping Lacson na walang overall mastermind. Yung mga diskarte na yan, mga kababayan. Ha? biases. Ayun nga. Oo. Di ba? So yun, mga kababayan, yung tungkol dyan sa pagpasa ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon, ipapasa na po ang pananagutan ang pag-iimbestiga sa flood control scandal sa ombudsman na si Boying Rimulya, mga kababayan. Aabangan natin kung ano mangyayari dyan. At ang higit sa lahat na pinaka-aabangan ng lahat ng ating mga kababayan ay yung sinabi ng Pangulo na malapit na nakakasuhan ng patong-patong na kaso itong kanyang pinsan na si Martin Romualdez. At hanggang ngayon, mga kababayan, ay wala pang nangyayari. Hindi ko rin malaman ang itong mga napapansin ko itong mga nagtatanggol sa mga kawatan. Alam nyo kasi maraming nagtatanggol sa mga yan Hindi nila alam kung saan sila lulugar, mga kababayan. Kasi itong si Boying, binabanatan si Martin Romualdez.
Samantalang dati magkakasama yan, mga kababayan. Hindi na nila alam kung sino ngayon ang ipagtatanggol nila. Kung ipagtatanggol nila si Boying, makakalaban nila si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ipagtatanggol naman nila si Martin Romualdez, makakalaban din nila si Pangulong Bongbong Marcos. Parehas, mga kababayan, dahil ang gusto nga ni Pangulong Bongbong Marcos ay makasuhan itong si Martin Romualdez, mga kababayan. Kaya itong mga nagtatanggol sa mga kawatan, mga magnanakaw, mga hudas, sa lipunan, mga kababayan, hindi na alam kung sino ang kanilang kakampihan, mga kababayan. Ayan na, matutupad na yung nakasulat na sila ay madadala sa kahihiyan, mga kababayan. At darating ang araw, mga kababayan, magkakaroon din yung ating inaasam na katotohanan, katarungan ng sambayanang Pilipino ay atin ding makakamit, mga kababayan. Mag-antay-antay lang tayo. Beno, mga kababayan, binigyan lang namin ng konting reaksyon yan, yung tungkol dyan sa paglipat at pagpasa ng Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa flood control scandal sa Ombudsman. At aabangan natin ano ang mga mangyayari dyan. Meron bang makakasuhan kaya dyan? O lalong magkakaroon ng takipan at lalong lulubog na sa baha ang lahat ng mga sangkot dyan hanggang sa hayahay na silang mamumuhay, samantalang ang kawawang si Juan ay patuloy pa rin na nagdurusa sa mga pagbaha dahil sa hindi maayos na pagsasagawa sa mga proyekto sa flood control, mga kababayan. Beno, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Just Vlog, muling bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Ano mang oras ninyo mapanood ng video ito, nasaan man po kayo, ano man ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.